Late 70s, meron kaming Tamaraw color yellow. Ginagamit ng parents ko pangkarga ng mga gamit sa butika. All around ang usage ng Tamaraw namin noon. Naalala ko, panghatid sundo din sa amin sa school. Pang road trip din to Manila and Baguio. Yes, wala pang pinto at hindi pa uso ang seatbelt noon. Excited akong lumaki agad dahil gusto kong matuto mag-drive. Nag-evolve ang Tamaraw. Una, nagkaroon ng pinto. And then, yung mga sumunod na generation, nagkaroon ng AUV version at tinawag na Tamaraw FX. Sumikat na pangpasada. Kung ayaw mo mag-jeep at gusto mo aircon, sasakay ka sa FX. Bago pa nauso ang UV Express, FX ang nakasanayan ng mga Filipino commuters. So, naging Tamaraw Revo, Innova, naging Premium AUV at ang latest is the Innova Scenics na may hybrid version na rin. Over the years, unti-unting nawala yung Tamaraw spirit na rugged, pangkargahan, pangharabas. Eto ngayon, nagbabalik ang Tamaraw. Mukhang mas matibay at malakas. Tara, silipin natin. Naimbitahan tayo dito sa Toyota Pasong Tamo para sa launching ng next generation Tamaraw. Merong 5 basic configurations yung next generation Tamaraw. Number 1, yung tinatawag nilang drop side high. And then number 2, utility van long wheelbase. Number 3, utility van short wheelbase. Number 4, aluminum van. And number 5, yung drop side. So, medyo nakakalito no? Kasi kanina may drop side high, tapos ito may drop side. Kung enthusiast ka lang, nakita mo, ganyan na pala itsura ng Tamaraw ngayon. So, okay. Pero kapag negosyante ka and serious buyer ka, you want to know more. So, intindihin natin. Minsan kasi tayong mga negosyante, lalo na yung mga kapwa ko Filipino-Chinese, hindi ganun kadali bumitaw ng pera, di ba? Minsan, kahit alam na natin na drop side ang gusto or kailangan natin, we still investigate kung ano ba talaga ang options available to make sure that we make the right decision. Good thing, meron tayong copy ng spec sheet ng next generation Tamaraw. According to the spec sheet, may dalawang classifications yung next-gen Tamaraw. The long wheelbase with diesel engine and the short wheelbase with gasoline engine. So, dito pa lang alam mo na kung alin sa mga configurations ang susundan mo. Kung diesel ang gusto mo, focus ka dun sa long wheelbase or LWB. Kung gas engine naman ang gusto mo, focus ka dun sa SWB. The 3085mm size of the LWB is the same as the one in the Hilux. One of the agents in Toyota Pasong Tamo confirmed with me that the next generation Tamaraw is indeed using the Hilux platform. And if you notice the label, they call it now the Hilux Tamaraw. Pero ang napansin ko, yung 2750mm size of the SWB is the same as the one in the Innova. This is not confirmed, just my own research. If you check the engines, the diesel LWB has the 2GD FTV, the same engine as the Hilux, while the SWB has the 1TR FE, which is the same engine as the first generation Innova that was released in the Philippine market back in 2005. So that supports my observation na galing nga sa Innova yung SWB, ano? Kung tama ako, dapat siguro yung SWB ang tawag Innova Tamaraw. Anyway, both engines naman are reliable. Tara, silipin natin itong drop side high. Ito yung LWB diesel automatic transmission. LED headlamp, LED DRL, silver painted Toyota logo, black and body color radiator grille, 3-piece bumper for easy repair in case of minor accidents. Ang point dito ni Toyota, kapag sa gilid lang daw ang tama, hindi apektado yung buong bumper. Yun lang ipaparepair mo. In comparison sa drop side na hindi high, na wala silang nakadisplay dito, halogen ang headlamp nun at walang DRL. Yung radiator grille is all black and the Toyota logo is black. Maganda tong ginawa nila dito sa B-pillar. Kinapalan nila ng mga 2 to 3 inches more or less. They extended it such that mukhang integrated sa ulo yung likod. Mas aerodynamic. 2.4 liter diesel engine with a maximum torque of 400 Newton meters, mated with a 6-speed automatic transmission. So, nandito yung windshield wiper fluid, battery, fuse box, and then ABS module, brake fluid, fuel filter, and then ano pa ba? Nandito yung power steering fluid and the clutch fan. Ayan. Coolant, and then of course, ayun, the air filter box. The door moldings has simple plastic material with orange accent,
powered windows, locks, and side mirrors. The interior is a simple all black materials, and I think I like the orange accent. Very simple and straightforward instrument cluster. Aircon vent with orange accent. Yung steering column may tilt adjustment pero hindi telescopic. 7-inch display audio with Apple CarPlay and Android Auto. Hazard light switch, manual AC controls, and a very familiar automatic shifter and center console layout. Nakikita na natin to sa mga Fortuners and Hilux. Sa passenger side, I like this bold Toyota letters on the dashboard. May maliit na open glove compartment and I like the overall rugged design of the dashboard. The leather is obviously not the premium kind. Yung foam sa loob feels soft at manipis. Pwede na. There's small space sa likod para sa mga maliliit na tools sa likod ng upuan. Pero walang adjustment to move the seat forward. Fixed na yung position. Okay, silipin naman natin itong tinatawag nilang L300 Killer. This is the utility van LWB. Halogen headlamp, no DRL, black Toyota logo, black radiator grille, the same 3-piece front bumper, the same diesel engine pero 5-speed manual transmission. Idagdag ko lang po sa lahat ng next generation Tamaraw, yung drop side high lang ang 6-speed automatic. Itong 5-speed manual, walang ABS and EBD. Ito yung sinasabi ko na magandang ginawa nila sa B-Pillar. Lalo kapag ganitong malaki yung nasa likod, malaking tulong sa fuel consumption kasi mababawasan yung wind drag, lalo na pag long drive. Sa lahat naman ng next gen Tamaraw, ganito ang ginawa nila. Sinasabi nilang L300 Killer to kasi sobrang mas mahaba at mas malapad. Lalo na pagdating sa loob, malaki nga naman talaga ang difference. Dito naman sa driver side, ngayon lang ulit ako nakakita ng manual window. And katulad ng sa drop side, may konting space din dito sa likod. Nandito yung tire wrench and hydraulic jack. Tilt only ang adjustment ng steering column. Malambot at masarap ang feel ng clutch. Sakto ang pasok ng manual shifter. Hindi masyadong malayo ang bato. Medyo na-excite actually ako na miss ko mag-drive ng manual. Ang size ng gulong ay 195 rim 14 with steel rims. Disc brakes sa front, drum brakes sa likod. Front suspension is coil spring, sa likod naman ay rigid lift spring. Pare-parehong ganito ang suspension ng lahat ng variants ng next generation Tamaraw. Silipin naman natin saglit itong katabing ambulance. This is basically the utility van LWB tulad ng L300 Killer. Ambulance nga lang ang configuration. Ipakita ko lang sa inyo saglit yung interior kasi hindi ko na ipakita sa inyo kanina. The same manual window, the same dashboard, walang orange accent tulad ng sa drop side high. Manual aircon controls, manual transmission, the same leather upholstery pero mas manipis ang foam, bench type sa passenger seat, bali tatlo makakaupo dito sa harap kasama ang driver. This police car na nakadisplay sa labas is basically the same utility van LWB, diesel manual transmission. So kung iisipin, itong mga configurations ay pawang mga suggestions lang ni Toyota. In fact, marami pang ibang conversions na pwede mong gawin sa next generation Tamaraw. Pwedeng maging refrigerated van for perishable goods,
pwedeng gawing camping car, pwedeng food truck, or pet grooming, or kung ano pang negosyo, etc., etc., etc. Lilinawin ko lang, the next generation Tamaraw is not yet available until January next year, 2025. At wala pa ring available na price list. Pero sinasabi ng Toyota, pwede na daw mag-early reservation. For more questions and inquiries, please contact Jam Bohol at Toyota Pasong Tamo. Andyan po yung number niya sa screen nyo. Okay? So, that's it guys. I hope you like this video. Drive safe. Bye! If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.